So, good morning mga kababayan. At ito na yung araw na uuwi na kami ni Bam. Ayan si Bam. Uuwi na kami ng Pilipinas. Ito na yung araw na inaantay talaga namin. This is the day that the Lord has come. So, nakahanda na kami. Yung yan yung, nasaan na yun? Ito. Yan, yung gamit ko. Yung maleta ko sana, nilipat ko yun sa karton kagabi. At ngayon, okay na yun. Binaba ko na para mamaya hindi na mahirap buhatin. Inaantay na lang namin yung namin, kumiay. Si Ma'am Kasusa, yung nagsusundo sa amin. Yan, nakagayak na kami. So, ready na kaming bumahe. Medyo kinakabahan na may excitement. Excited na parang hindi mawari kung ano yung nararamdaman. No? So, eto na yan. Panibagong chapter na naman ng buhay namin. At abangan nyo yung mga susunod na vlog natin kasama yung PB team. At etong isa, maghihiwalay na kami nito. Magkanya-kanyang na kami. Kanya-kanyang pagsisikap sa buhay para matupad yung aming kanya-kanyang pangarap. So ngayon, naka-ready na, antayin na lang namin yung sundo namin. So mamaya mga kababayan, update ko kayo pag andito na yung sundo namin. Kaya mga kababayan, 10 minutes, andito na yung sundo namin. At magpapaalam lang kami dito sa kasama namin na may iwan. Tulog pa. Franz. Alis na kami. Alis na kami. Ingat mo. Ingat ka dito na. Gambati lang. Tulog pa. Wala kasi siyang pasok ngayon. Kaya yan, tulog pa. So tara, uwi na tayo. At excited na akong umuwi ng Pinas. Ayan, so etong si Bam mga kababayan ay talagang naninigurado po siya sa timbang ng kanyang maleta. Kaya ayan, tinimbang niya ulit bago kami umalis. Kaya yung ako naman, di tinimbang ko na rin sa akin. Siguro mga naka 5 ulit na timbang na siguro ako nito. Kasi alam niyo na, mahirap na baka matagalan tayo dahil dyan sa mga maleta natin, di ba? So kailangan talaga natin i-sure yung timbang kung ayos ba talaga. So yan na nga yung resulta nung natin, yung nagka-problema tayo nung nakaraan sa maleta. Kaya ayan, nakakarton na lang. Meanwhile, yan na ang aming sundo. Si Ma'am Kasusa. Hindi kasya, Ma'am. Hindi kasya. Ayan na nga po, at andito na yung ating sundo. Ang name po nito ay si Ma'am Kasusa. At yung aming agency dito sa Japan ay AK International Agency. Yan yung agency namin dito sa Japan. At yung agency naman namin sa Pilipinas, ayan po yung Bison. So magkaiba po yung namin yung agency namin dun sa Japan at dito sa Pilipinas. Kaya yan po. At siya yung namin, kumbaga siya yung naka-assign sa amin na kung tawagin sa amin is kumiay. So siya po yung nag-assist kung may mga problema kami dito sa Japan. At siya yung tinatawagan namin kung may mga kailangan kami about sa mga papers namin, and then siya din yung nag-aasikaso lahat-lahat ng mga papers namin. Kaya yung yung mga ilang buwan hindi siya masyadong nakapunta sa amin, kasi dapat talaga mga kababayan buwan-buwan siya pumupunta sa amin para i-check kami at kumustahin kung okay lang ba kami sa trabaho or okay lang ba kami sa aming tinitirhan. Pero nung nagka-problema kami dun sa basura nga, about dun sa kapitbahay namin, hindi siya nakapunta noon kasi na disgrasya yung paa niya. Kaya kung napapansin niyo yung lakad niya medyo pa ika-ika. Kasi na disgrasya yan, nalaglag sa hagdanan. Pero okay lang naman yun kasi alam niyo naman tayo mga Pinoy, palaban tayo sa buhay. Uwi na. Ito ma'am. Uwi na kami mga kababayan. Ayan, so gusto ko lang kunin yung chance na to na makapagpasalamat din sa mga tao na tumulong at umalalay sa amin dito sa Japan sa isang taon na
andito kami sa Japan. Sila yung mga tao na umalalay at tumulong sa akin sa isang taon ko na pamamalagi dito sa Japan. Unang-una sina Boss Peter, yung pamilya niya, sila yung laging kasama namin at napakabait naman talaga nung kanyang pamilya. Kasi pag pumupunta kami doon sa kanila talagang grabe yung pagkain. Grabing kainan. At si Boss Peter din yung nag-aalalay. Kumbaga siya yung laging andyan. Pag kailangan namin ng tulong doon sa trabaho, so andyan siya. At siya din yung isa din sa dahilan kung bakit nakakapunta kami dito sa lugar na magaganda sa Japan. And then yung mga pinsan ko, ayan, sina Kuya Rimrim, sina Kuya Eljim, Kuya Jumar, Ate Inday, at si Kuya Tuti. So marami pa yung kasama na yung mga asawa nila. So mahirap isa-isahin, baka pag isa-isahin natin matapos na lang yung video na to. At kay Ate Christina din pala mga kabayan, na isa din sa mga nagiging driver namin dito sa Japan, na isa sa mga naging kasama namin sa gala dito sa Japan. So thank you talaga ate. So sa inyong lahat, maraming salamat. Ayan, tama na yung drama mga kababayan. Back to business na tayo. So andito na kami sa airport mga kababayan at tapos na namin i-check-in yung mga baggage namin. So, andito na kami sa loob at nag-aantay na lang sa flight namin. Habang nag-aantay, nagutom ako mga kababayan, kaya kumain muna ako ng hotdog tsaka tinapay para may laman tiyan. Kasi medyo malayo pa naman yung oras ng biyahe namin. Mamaya pa 1:20. Anong oras pa niyan? 11:11 pa yata. Kasi nung natapos kami nung bagahe namin, nag-umpisa kami 10:00. So natapos mga 11:11 na yata yan. Kaya ayan, nagutom. Kaya kain muna tayo habang mag-aantay ng flight natin. So eto yung view natin sa ating harap habang kumakain, nakatingin sa mga eroplano. So napakaganda, no? Napaka-aliwalas tingnan. Napakapayapa talaga ng Japan. So mamimiss ko talaga itong lugar na ito. So sana soon makabalik tayo dito. At ayan na nga mga kababayan, papasok na kami sa eroplano nito. Kaming dalawa lang ni Bam yung umuwi kasi si Franz naka-extend nga siya, di ba? So ayan, kaming dalawa lang ni Bam at pababa na kami, papasok sa eroplano. So hindi ko mawari kung ano yung nararamdaman ko dito mga kababayan. Parang natatae o parang masaya, na excited, na kinakabahan. Ewan ko ba, hindi ko mawari talaga yung nararamdaman ko. Kaya ayan. So grabe, ang bilis ng isang taon. Parang bago lang kami andito doon. Parang kahapon lang andito kami. Ngayon wala na, pauwi na kami. So napaka-thankful natin na nabigyan tayo ng opportunity na makapunta ng Japan, di ba? So napakalaking experience yung nakuha ko dito sa bansang ito. Hindi madali yung pagiging OFW. So sa part ko, 1 taon nga lang ako dito, pero hindi madali. Kaya naman saludo ako sa mga kababayan nating OFW na nagsisikap sa ibang bansa para sa kanilang pamilya, mabigyan ng magandang buhay yung kanilang pamilya sa Pilipinas. Hindi talaga madali yung buhay OFW mga kababayan. Kaya mga kababayan, at nakasakay na kami sa eroplano. Kanina doon nakaupo si Bam sa tapat. Ngayon pala dito rin pala siya. Katabi pala kami. Sarap pa ng niya doon. Sarap ng upo niya doon. Ngayon pala dito rin siya. Awit. Okay lang yan. Ayan, palipad na kami mga kababayan at malas nga lang andito tayo sa may pakpak banda. Gusto ko pa naman tingnan yung Japan galing sa itaas, pero wala andito tayo natapat kaya wala tayong magagawa. Tingnan na lang natin yung pakpak tsaka yung ulap. Ayan mga
kababayan, sa time na to ay medyo maganda pa yung labas tingnan, mapayapa pa. Pero bigla na lang ganito, wara. Wow! Ito ang ulap. Wow! Lapit sila, larata. Nung palipad na kasi kami mga kababayan, dun sa Japan medyo ano na siya, cloudy na talaga. Kaya nung andito na kami sa taas, ayan na, nakikita na natin yung mga clouds na nagkukumpulan na. Nung pagdating nga namin dun sa ano, sa Maynila mga kababayan, ambon-ambon na siya eh. Mukhang kakatapos lang ng ulan. Ayan oh. Nung ano na kami niyan, papababa na. Nandito na kami sa Maynila. Ayan, kita na natin yung mga building. Sayang nga lang eh. Nandyan talaga tayo sa pakpak. Sayang. Uy, hindi ko makita yung view ng Manila. So baka nagtaka po kayo kung bakit magkaiba yung oras doon sa relo ko at saka doon sa cellphone ni Bam. Kasi nga po yung relo ko, yung oras na yun is dito yun sa Pilipinas. At yung sa cellphone naman ni Bam, yun yung oras doon sa Japan. Nauna kasi doon sa Japan ng isang oras. Kaya ganoon. Uwi na. Iwalay na kami ni Bam. Kasi si Bam uuwi na ng anak. Saan nga sa inyo? Sa Cavite. Uwi na siya ng Cavite. Tapos ako mamaya uwi na ako ng Davao. Alas 8 pa yung flight ko papuntang Davao. Iwalay na kami. Kunin lang namin yung ano namin mga kababayan, yung luggage. Tapos after namin makuha yun, yung sa akin, after ko makuha yun, i-check in ko ulit papuntang Davao. Kaya yun muna yung gagawin ko ngayon. Kunin natin yung luggage natin. Okay. Meanwhile, Nakuha ko na yung ano, yung gamit. Yung gamit ko nakuha ko na. Yan. Ito yung gamit ni Bam, nakuha na niya. Ngayon yung gagawin ko ay check-in ko na to papuntang ano, papuntang Davao. Tapos si Bam, ano na to siya, pauwi na sa kanila. So hanggang dito na lang yung magsasama namin. So pre, ingat ka sa bagong journey mo. Kami kasi laging magkaano nito eh, magkasama. Hanggang dikit baga. Yung hiwalay na kami. Hiwalay na kami kasi iba-iba yung lugar namin, di ba? Ako uuwi na sa pamilya ko, siya naman uuwi na sa pamilya niya. So, babay na pare. Good luck sa bago mong journey. Good luck. Gampate. So, ngayon punta na tayo sa ano. Check in natin yung bagahe natin. Tara. meanwhile, Tapos ko nang ma-check-in yung bagahe ko mga kababayan, nandito na ako sa ano, nag-aantay na kasi boarding na din kami papuntang Davao. So eto na nga at papasok na po ako ng eroplano para makauwi na ng Davao. At ando na yung asawa ko, nag-aantay na sa akin kasama si Peter Paul at saka yung pamangkin ko. Pero si mama, hindi pa niya alam kasi balak ko nga i-surprise siya. Pero kung nakita niya tong vlog na to, malamang hindi na siya masusurprise. Pero kung hindi, sana naman hindi makita ni mama para ma-surprise din natin siya na andito na yung pogi niyang anak sa Davao. So, ayan, see you in a while, Davao City!
Meanwhile, and then 20 nautical miles from that position north of the airport. Estimated delivery of traffic and weather permitting at 9:35 p.m. Subject for your convenience, it is now 12 minutes past 7 in the evening. The report is partly cloudy and wind report is calm in a ground temperature of 29 degrees centigrade. On vessel Pacific and the fine partner Carlo and the rest of our crew headed by Chase, Burns, Rona and Cole. I'd like to thank you for flying with us and we hope to service you again on your future flights. Again, maraming salamat po. Ayan, at nandito na tayo sa Davao. Excited na ako makita yung asawa ko at saka sina Peter Paul at yung pamilya ko. Kaya excited na akong yakapin sila at makausap sa personal talaga. So ito naman yung view natin dito sa taas ng Davao, no? Paggabi. So ibang iba sa Manila. Sa Manila kasi grabe yung ilaw, no? Grabe yung lights. Dito ganyan. So ayan, finally at andito na talaga tayo. Makakaapak na tayo ng Davao. So makikita ko na yung aking asawa. At makakauwi na rin. Sa grabe sa isang taon, no? So yung mga kababayan, at andito na ako sa Davao. Kukunin ko na lang yung bagahe ko. Tapos sila Mrs. tsaka si Peter Paul at tsaka yung pamangkin ko nandun na sa labas, naghahantay na. So ako ngayon, kukunin ko muna yung bagahe ko para makauwi na, makapagpahinga. meanwhile, Dakogtiyan! Dakogtiyan! Asa man sila? Atura dayo. Tara. Ganiti. Ganita. Welcome back, sisters. Kinabahan ako kanina dyan. Ha? Kinabahan ako kanina. Kala ko mawala yung pitaka ko. Japanis ka na talaga, Troy. Sa'yo, tulog. Grabe. Ganina lang ngayon. Ganina rin mo, Troy. Mama, magkapay, ka oras. Hi, Day. Bibi, Day. Ay, Day, dako na si Bibi, Day. Day, dako na si Kigtiyan, Day. Buntis ka, Day? Ay, Kigtiyan, Day. Buntis ka, Day? Dako na si Bibi, no? Ang karos, dako, magaros. Ha? Mas dako pa na? Oo. Siguro ko muna. Manitingog. Wala ni tingog. Itiyan. Nakapos.